Good day guys, and for today's video, Yamaha Musul i125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi nila guys, ito daw ay biglang nag-drain ang kanyang battery, kalaunan ay biglang titirik ang kanyang motor. So ito ay pina-check ni Busing sa naunang mekaniko niya, nakakilala niya. Ang atol daw ay regulator. Ngayon, pagpalit ng regulator ay ayaw pa rin, drain pa rin ang kanyang battery. So next naman ginawa nila is nagpalit sila ng stator. So yun pa rin guys, wala pa rin magbabago, nag-drain pa rin ang kanyang battery at laging nag-charge si Busing para hindi mapilitan ng motor. So check natin ang laman ng kanyang battery guys gamit ang ating voltmeter. So ilagay mo natin yung negative at sa positive ng ating voltmeter para malaman natin kung ilang voltahe meron ang kanyang battery. Bagong charge ang kanyang battery guys para makapunta lang si Busing sa kanyang shop at may bilin ang kanyang motor para masusi natin kung ano talaga ang problema ng kanyang motor, kung bakit mag-drain ang kanyang battery. Pinalitan ito ng bagong stator. Yun pa rin ang nangyayari guys, nag-drop pa rin ang supply ng kanyang battery kapag ito ay ginagamit ni Busing. Ngayon naman is try nilang pinalitan ng regulator, same scenario pa rin guys. So na-check na din ang linya nito, no? Sabi ni owner is wala pa rin nangyayari. So ang laman ng kanyang battery is 12.4. So malalaman natin guys na hindi nag-charge ang kanyang battery once mapaandar na natin ang kanyang motor. Kasi kapag umandar ang kanyang motor, doon natin malalaman na hindi talaga nag-charge ang kanyang makina. Kasi guys, kapag umandar nating motor, nag-increase po ang ating laman ng ating battery. Kasi nag-workout po ang ating regulator at saka stator. So on mo natin yung susi guys, no? At try natin paandarin ang kanyang motor. Start natin. Start up siya guys, kailan nawala biglang kanyang starter. So try mo natin na higpitan yung dalawang bolt ng terminal ng ating battery. Baka kasi hindi natin nahigpitan ng maayos yung pagsingit natin sa ating positive at negative ng ating voltmeter guys. Nawala bigla ang kanyang electric start, no? So higpitan muna natin ang kanyang terminal. Sumundot muna tayo ng star screw. So try natin higpitan uli guys. So goods naman ang kanyang negative, positive naman. Yun, positive medyo maluwag siya guys. Start natin ang kanyang motor. Let's go! So yun na nga guys, tulad natin inasahan, mandar ang kanyang motor. Lang yung laman ng ating voltmeter is nag-standby lang siya sa 12.3. So hindi siya nag-increase guys, no? Kasi kapag ang ating charging system nag-increase, so yun, hindi pala umikot ang ating gulong kasi nakasayad sa semento guys, kasi malaki po ang kanyang gulong. So ngayon 12.3 ang laman ng kanyang battery at hindi ito nag-increase at umandar ang kanyang motor. Ibig sabihin guys, hindi nag-work out ang kanyang regulator at ang kanyang stator. So ang pinakalabis natin gawin is pumunta tayo sa kanyang regulator, kasi ito daw ay binalitan din ng spark plug ng naunang mekaniko guys. Baka spark plug lang daw pero yun pa rin, tirik pa rin. So baklasin natin yung kaha guys para magkalaman at masusin natin ang sitwasyon ng kanyang regulator. So ito na nga guys, nabaklasan natin ang kanyang center cover, nalocate na natin ang kanyang regulator. So ito daw ay in-attempt na palitan muna ng regulator guys. So sad to say is hindi daw nag-workout pa rin ang kanyang charging. So ibinalik ang naunang regulator guys, baka hindi regulator ang sira ng kanyang motor. So nagpalit din sila ng stator, tapos pagpalit nila is hindi pa rin, kaya is naulit pa rin ang naunang stator guys. So sabi ko Busing, nasa linya lang ang possible problema ng inyong motor kung bakit hindi siya na-charge. Malalaman natin yan guys once na matrace na natin ang sakit ng kanyang motor. So tanggalin mo natin ang kanyang regulator guys. Sa regulator ng Yamaha Musul i125 is meron siyang 4 na wire na makikita natin, yung kulay red, yung kulay black at saka 2 puti. So na natin i-check yung kulay red kung meron ba siyang laman galing sa kanyang battery. So umilaw ang ating bulb tester guys. Ang isang linya nito ay nakatap sa ground at ang positive naman is yung sa kulay pula.
So ilipat natin yung alligator clip sa positive at sa ground naman natin i-check. Kung umilaw ang ating valve tester, ibig sabihin guys, goods rin ang supply ng ating ground. Try na nga natin. So yun, umilaw ang ating ground. Ibig sabihin guys, goods din ang ground ng kanyang sakit. So may dalawang natitirang kulay puti, yan po ay line to line. Kapag line to line is mean to say guys is ang ating stator is full wave. So wala siyang ground connection. So kaya dalawang kulay puti ang nakakita natin sa kanyang sakit. Ngayon guys, ititester natin ang kanyang continuity, yung dalawang kulay puti. At ang ating tester guys ay nakaset sa resistance o ohmmeter test. Yun nga guys, merong continuity ang kanyang dalawang linya, yung dalawang puti. Ibig sabihin, hindi putol ang kanyang stator. So syempre guys, merong mga linya na mga stator na merong continuity pero may problema na sunog din. So malalaman natin yan guys once paandarin natin ang kanyang motor at i-actual test natin ang kanyang stator guys gamit ang ating valve tester. Paandarin natin ang kanyang motor at ilagay natin ang ating valve tester. Ang isa sa kulay puti na wire at ang isa naman is sa isang linya natin ang ating tester is sa kulay puti din. So dito natin malalaman guys na goods ang kanyang stator once paandar ang kanyang motor is malakas ang output niya kahit naka-minor. So try natin paandarin ang kanyang motor guys. Kasi kapag mahina po ang supply ng kanyang stator, it means stator ang problema. So yun guys, napakalakas ng ilaw kahit naka-minor. Tulad natin inasahan. Ibig sabihin, walang sunog na nangyayari sa kanyang stator kapag ganyan kalakas ang ilaw. So naka-minor yan guys ha. How much kung ipipigain pa natin ng kanyang makina. So delikado na baka pumutok ang ating valve. So it means guys, goods ang dalawang linya na kulay puti at ang red is meron supply at ang ground. Pero bakit hindi pa rin nati-charge ang kanyang battery? Hindi pa rin nati-charge pala ang kanyang regulator. Pinalitan na daw ito ng bagong regulator guys, pero hindi pa rin nati-charge. So ano bang problema nito loads? Ang natin gawin guys, i-check natin actual ang kanyang ground. So kailangan mag-jumper tayo ng linya na mismo nagagaling sa kanyang battery. So try natin isuksok. Try natin ilagay dyan mismo sa kanyang ground, sa kanyang sakit, kung hindi ba nati-charge ang kanyang regulator. So next naman kapag check na natin yung ground mismo papunta sa kanyang battery, is yun namang isang positive. So ito muna ang ground ang i-check natin guys, no. Yan po na-connect mismo sa terminal ng ating battery, yung alligator clip natin, at nagdudugtong tayo ng wire rekta sa kanyang negative. So dito guys, malalaman natin kung meron talaga siyang partial cut, partial sunog na wire sa kanyang ground at sa kanyang positive. So yun guys, nag-increase ang ating charging, no. Umabot siya ng 13.3. Ibig sabihin guys, nag-work out ang ating regulator. So ang ginawa lang natin is nag-jumper tayo ng ground rekta sa kanyang negative. So kasi ito kasi yung nangyari guys, dalawang ground ang nakakonect sa ating sakit at dalawang positive na wire ang nakakonect sa ating sakit. Ibig sabihin guys, sa dalawang linya na yan na magkatabi na dalawang ground at saka dalawang positive, may tendency na may partial na sunog dyan nakakonect sa kanyang harness. Nung chinek ko yung sakit na wire guys na harness papunta sa lalim, ito ay nakabaklas na. It means na check na ito ng naunang mekaniko na pinuntahan ni Bossing. So yung actual test natin guys, yung ground at saka positive mismo dito sa kanyang sakit. Malalaman natin dito na goods ang kanyang regulator at kanyang stator. So yun guys, umabot ng 14.48 ang charging output ng ating regulator. Kaya lang ang problema is walang charging na napupunta sa ating battery. Kasi nga guys, tulad ng ginawa natin is nagrekta tayo ng ground at doon natin nalaman na kulang sa ground ang kanyang regulator papunta sa ating battery. So may tendency guys na itong battery natin is nakulangan ng ground, kaya hirap maka-charge ang ating battery o ating regulator. So yun guys, yun, nag-charge na siya, nag-increase siya sa 12.9. Kanina na hindi siya nag-charge, nag-steady lang siya sa 12.3
tsaka 12.2. Next naman ang gawin natin is yung positive naman, ang positive naman na terminal ang ating irerekta guys. Ilipat natin ang ating alligator clip dyan at itutusok natin sa kanyang positive. So check din natin dito para sure talaga tayo guys na walang putol sa kulay pula. So yun guys, i-check nyo lang yan guys. Tulad na sinasabi, dalawang wire ang nakaipit dyan sa negative at dalawang wire ang nakaipit naman sa positive. So possible guys, dalawang linya dyan ang nakatakbo pasok sa ating harness. So isa sa mga linya na yan nating negative is may problema o naputol, kaya hindi na-charge ang ating regulator. So nag-steady pa rin ang yun guys, nag-increase pa rin ang ating charging, no? So problema niya guys is wala siya. So yan po ay nakatap sa ating positive. So try natin ilipat sa negative guys. Itong charge natin yung wire na tinap natin. So ibalik natin to guys. Dito natin malaman na kulang sa ground. So possible yung dalawang wire na yan, may isa dyan na putol. Sumabot siya ng 13.3 kapag tinanggal natin yung ground na nakaklip sa kanyang battery is nawawala yung charging. Ang gawin natin is magrekta tayo ng wire guys dito sa kanyang ground papunta sa ground ng kanyang battery para ma-final natin guys na ground lang ang kulang ng kanyang regulator kung bakit hindi ma-charge ang kanyang makina papunta sa kanyang battery. So yan lang muna natin gawin guys, no? Since na-active tayo ng alligator clip dyan sa kanyang terminal. So kukuha tayo ng wire at magtatap tayo papunta sa regulator at battery. Few moments later. So ito na guys, nakatap na tayo, no? At hininang ko talaga yan. Kasi kapag hindi yan hininang, may possible na molds at kailangan na mag-lose contact yan. So pinaka-labis, ihinang talaga kung meron kayong panghinang. So dito guys, napagapang ako ng linya sa negative. Ito sa likurang bahagi ng kanyang chassis. Tapos papasok sa kanyang harness papunta sa kanyang terminal. So ito guys, yan ang ginawa ko yun. Tapos hininang ko siya dyan to make sure na hindi talaga mapuputol. So ito na ang pinali ng ating trabaho guys. Naibalik na natin ang ating regulator at nakabalot na yan. At dito naman nakabalot na rin yung hininang natin na linya na tinap natin papunta sa kanyang battery. Ayan guys, meron 12.6 na laman ang kanyang battery. Kaya na is 12.2. Ibig sabihin guys, naka-charge na ang kanyang battery. So try natin yun at padalhin kanyang motor. Let's go! So 12.6. So yun guys, umabot na ng 13.4. Kapag nakatakbo na kanyang motor guys, since full wave na charging at full wave ang design na kanyang motor, mag-i-increase na yan into 14 volts. Yan po ang regular na charging rate ng ating regulator guys, kasi full wave na po yan. So kapag yung motor ay naka-experience ng ganitong scenario guys, pinalitan nyo na ng stator, nakapalit din kayo ng regulator, tapos binaklas nyo ang kanyang harness. So wala kayong nakitang putol kasi malayo ang wire connection ng ground. So pinakalabis gawin guys, para hindi kayo mahirapan, gayahin nyo lang ang ginawa ko is nagdirekta na lang ako ng ground papunta sa kanyang battery. Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Ride safe.